Nagsisimula ang kwento sa loob ng isang mataong apartment complex sa China, kung saan nakatira ang dating scientist na si Liu kasama ang kanyang batang anak na si Lin. Ipinagmamalaki ni Liu ang drawing ng isang corpse flower na ginawa ni Lin. Matapos niyang pakainin ang kanyang alagang ahas, masaya niyang sinabi na sa wakas ay natapos na ang kanyang research at handa na itong subukan. Naniniwala si Liu na kapag naging matagumpay ang eksperimento, maaari nitong gamutin ang namamanang sakit sa balat na parehong nararanasan nila ng kanyang anak. Umaasa siyang mabibigyan nito si Lin ng pagkakataong mamuhay ng mas masaya at may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa halip na subukan muna ang serum sa isang hayop, gumawa si Liu ng isang napakadelikadong desisyon. Kumuha siya ng isang piraso ng balat ng daga na ginamitan ng serum at direktang inilagay ito sa kanyang sariling mukha. Sa simula, tila napakaganda ng resulta. Nagsimulang mag-regenerate ang kanyang nasirang balat sa antas ng mga selula, at unti-unting nawawala ang mga peklat sa kanyang mukha. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Tumangging huminto ang regenerative cells sa paglaki. Kumalat ang mga ito sa buong mukha ni Liu. Dahil sa isang nakamamatay na maling kalkulasyon, nagsimulang ma-deform at tuluyang masira ang istruktura ng kanyang mukha. At sa huli, namatay siya. Natapos nga ang eksperimento, pero ang magiging epekto nito sa hinaharap ay nagsisimula pa lamang. Ito ang kwento ng Grafted. Makalipas ang 13 taon, lumaki na si Lin bilang isang napakatalinong dalaga. Taglay pa rin niya ang parehong namamanang sakit sa balat, ngunit hindi ito naging hadlang para maging mahusay siya sa pag-aaral. Dahil sa kanyang talino, nakakuha siya ng full scholarship sa isang universidad sa New Zealand. Pagdating niya sa airport, sinalubong siya ng kanyang kamag-anak na si Xiao, na matagal nang nakatira sa New Zealand. Sinabi ni Xiao kay Lin na siguradong magiging proud sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos, isinama niya si Lin pauwi. Doon niya nakilala ang kanyang pinsang si Angela, isang stylish at modernong dalaga na ibang-iba sa simpleng buhay na nakasanayan ni Lin. Bago ihatid si Lin sa kanyang kwarto, pinaalalahanan ni Xiao si Angela na tularan ang kanyang pinsan at seryosohin ang pag-aaral tulad ni Lin. Kinabukasan, nagdasal muna si Lin sa harap ng altar ng kanyang yumaong ama bago pumunta sa campus. Dahil bago pa lamang siya sa universidad, naligaw siya habang hinahanap ang kanyang classroom. Isang mukhang nakakatakot na homeless man na nagngangalang John ang nagturo sa kanya ng tamang direksyon. Nagpasalamat si Lin at agad na nagmamadaling pumunta sa kanyang klase. Maya-maya, pagkatapos ng isang written exam, inanunsyo ng professor na si Paul ang 3 estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na score. Ang sikat na estudyanteng si Jess ang nakakuha ng 3rd place na may 87 points. Pangalawa naman si Eve, isang blonde na estudyante, na nakakuha ng 92 points. Pero tila may kakaiba sa kanyang score at parang may bagay na hindi tugma. Samantala, ang 1st place ay napunta kay Lin, na nakakuha ng perpektong 100 points. Nagulat ang buong klase. Ginamit ni Paul ang pagkakataon upang hikayatin ang lahat na mas pagbutihin pa ang kanilang pag-aaral. Pagkatapos ng klase, palihim na pumasok si Lin sa laboratorio upang ipagpatuloy ang research ng kanyang ama. Ngunit nahuli siya ni Paul. Sa halip na gumawa ng dahilan, ipinakita ni Lin sa kanya ang research journal ng kanyang ama. Ipinaliwanag niyang sinusubukan niyang tapusin ang research na hindi na natapos ng kanyang ama. Hindi maintindihan ni Paul ang mga Chinese notes na nakasulat sa journal, pero labis siyang nabighani sa proyekto. Dahil humanga siya sa talino ni Lin, ginawa niya itong kanyang teaching assistant. Samantala, ng gabing iyon, inimbitahan ni Angela sina Jess at Eve para sa isang sleepover. Naging curious ang dalawang babae nang makita nila ang altar na nakalaan para sa ama ni Lin. Nagulat sila nang malaman nilang ang mga marka sa mukha ni Lin ay dulot ng isang namamanang sakit sa balat. Pagkatapos, dinala sila ni Angela sa kwarto ni Lin. Ngunit lalo silang hindi naging komportable nang makita nilang puno ito ng mga litrato, medical equipment, at iba't ibang research materials. Nandidiri si Eve sa kanyang nakita at iminungkahi niyang kalimutan na lamang nila iyon at manood na lang ng pelikula. Habang nanunood, nagsuot pa sila ng face mask para mas maging relaxing ang kanilang sleepover. Hindi nagtagal, lumabas si Lin. At sa wakas, ipinakilala na ni Angela ang kanyang pinsan sa kanyang mga kaibigan. Sa kagustuhang makibagay sa mga tao, inimbitahan ni Lin sina Angela at ang kanyang mga kaibigan na mag-lunch at inalok niyang siya na ang magbayad ng lahat. Hindi interesado si Eve, pero sumama pa rin siya dahil kay Angela. Matapos kumuha ng ilang litrato, hinikayat ni Lin ang lahat na tikman ng mga pagkain para sa kanya ay pinakamasarap sa isang tradisyonal na Chinese restaurant. Sanay sina Jess at Eve sa western food kaya halatang hindi sila komportable. Lalo pang naging awkward ang sitwasyon nang masayang kumain si Lin ng chicken feet. Dahil hindi na matiis ni Eve ang pagkain at sitwasyon, pinilit niyang umalis na sila. Nasaktan si Lin sa ginawa niya kaya hindi na niya tinapos ang pagkain. Sa halip, ipinabalot na lamang niya ang natira para maiuwi. Pagkatapos nito, nagkataong nakasalubong ni Lin si John.
Nagkwento siya tungkol sa mga marka sa kanyang mukha at inamin niyang pakiramdam niya ay iniiwasan siya ng mga tao dahil nasusuka o nandidiri sila sa kanyang hitsura. Sinubukan siyang aliwin ni John. Sinabi niyang kung ikukumpara sa sinapit niya, hindi pa hopeless ang sitwasyon ni Lynn. Ikinwento niya na minsan siyang naging biktima ng isang malupit na acid attack. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, at ang mas masakit, hindi kailanman naparusahan ang taong responsable. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang alokon ni Paul si Lynn na ihatid siya pauwi. Medyo nahiya si Lynn, pero tinanggap niya ang alok dahil makakatipid din siya sa pamasahe. Habang nasa biyahe, sinabi ni Paul na talagang interesado siya sa research ni Lynn at inalok siyang tulungan itong tapusin. Labis na natuwa si Lynn sa narinig niya. Pagdating sa bahay, narinig ni Lynn si Angela na may kausap na isang tao. Palihim niyang sinubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nahuli siya ni Angela. Galit na sinite siya ni Angela dahil sa pakikialam at sinabi nitong huwag siyang masyadong maging pamilyar sa kanya at huwag makialam sa kanyang personal na buhay. Kinabukasan, sinabi ni Lynn kay Paul na kailangan na lamang nila ng isang huling sangkap para tuluyang maging perpekto ang kanilang serum. Naniniwala siya na kapag naging matagumpay ito, maaari nitong gamutin ang iba't ibang problema sa balat, mula sa simpleng skin conditions hanggang sa malulubhang paso, nang hindi na kailangan ng operasyon. Sumang-ayon si Paul at hinikayat siyang ipagpatuloy ang research. Ngunit sunod-sunod na nabigo ang kanilang mga eksperimento. Habang walang nakikitang progreso, unti-unting nawawala ng pasensya si Paul at nagsisimula na siyang ma-frustrate. Isang araw, nilapitan ni Jess si Lynn at humingi ng tawad sa paraan ng pakikitungo niya rito noon. Nang umalis si Paul, inalok ni Jess na sabayan si Lynn sa pag-uwi. Habang naglalakad sila, napansin ni Jess na palaging tinatakpan ni Lynn ang kanyang mukha. Hinikayat niya itong magkaroon ng higit na kumpiyansa sa sarili at itigil ang palaging pagtatakip ng mukha gamit ang scarf. Habang nag-uusap sila, may nakita si Lynn na isang brochure tungkol sa isang corpse flower exhibition. At bigla siyang napaisip. Doon niya napagtanto kung ano ang huling sangkap na matagal na niyang hinahanap. Ang tangkay ng corpse flower. Ang halaman na ito ay kilala dahil sa napakalakas at mabahong amoy nito. Nang gabing iyon, determinado si Lynn na tapusin ang research ng kanyang ama. Palihim siyang pumasok sa exhibition na parang isang magnanakaw upang makuha ang sample na kailangan niya. Pagbalik sa laboratorio, kinuha niya ang substance mula sa halaman at idinagdag ito sa kanyang serum. Samantala, may isa pang sikreto na unti-unting nabubunyag. May lihim na relasyon pala si Eve kay Professor Paul, kapalit ng mas mataas na grades. Kahit kasama ni Paul si Eve, nagsimula rin siyang mag-alala ng mapansin niyang gabi na ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho si Lynn sa laboratorio. Samantala, nagpasya si Lynn na magsagawa ng isang huling eksperimento. Upang mapatunayan kung talagang gumagana ang serum, gumawa siya ng sugat sa sarili niyang hita. Pagkatapos, itinurok niya rito ang bagong formula. At ang resulta ay kamangha-mangha. Mabilis na gumaling ang sugat sa kanyang hita. Sa wakas, napagtanto ni Lynn na kumpleto na ang serum na sinimulan ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Kasabay nito, nag-aalala si Paul na baka mabunyag ang relasyon nila ni Eve. Kaya pinadaan niya si Eve sa isang back exit at pagkatapos ay pumunta siya upang tingnan si Lynn. Nena si Eve dahil bigla na lamang siyang pinaalis ni Paul. Nang dumating si Paul, excited na ipinakita ni Lynn ang kanyang hita na halos agad na gumaling matapos siyang gumamit ng serum. Hindi nila napansin na palihim na kinuhanan sila ni Eve ng litrato habang ipinapakita ni Lynn ang kanyang gumaling na sugat. Pagkaalis ni Lynn, lalo pang naging interesado si Paul sa maaaring maidulot ng kanyang research. Malinaw na nagsisimula na siyang mag-isip kung paano niya ito magagamit para sa sarili niyang kapakinabangan. Samantala, nagulat si Angela nang matanggap niya ang litrato kung saan makikitang ipinapakita ni Lynn kay Paul ang kanyang gumaling na hita. Pag-uwi ni Lynn, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. Wasak at nagkalat ang altar na ginawa niya para sa kanyang ama. Galit na hinarap siya ni Angela at inakusahan siyang gumagawa ng mga kahalayan kasama si Paul kapalit ng kanyang perpektong grades. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa mauwi ito sa pisikal na pag-aaway. At sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng namatay si Angela nang tumama ang isang chopstick sa kanyang mata. Nagpanik si Lynn. Alam niyang maaaring umuwi si Aunt Sho anumang oras, kaya mabilis niyang kinaladkad ang katawan ni Angela papunta sa banyo habang desperadong naghahanap ng paraan upang maitago ang nangyari. At doon, nakaisip siya ng isang nakakatakot na ideya. Gamit ang regenerative serum na katatapos lamang niyang buuin, ikinabot niya ang mukha ni Angela sa sarili niyang mukha. Sa loob lamang ng isang gabi, nagpasya siyang kunin ang pagkakakilanlan ng kanyang pinsan. Matapos niyang linisin ang pinangyarihan, narinig niyang dumating si Sho. Nang makita ni Sho na kinakabahan at tila balisa ang kanyang anak, inakala niyang dumaraan lamang si Angela sa isang heartbreak.
Kaya inaliw niya ito. Wala siyang kaalam-alam na ang taong nasa harap niya ay hindi si Angela. Si Lynn iyon. Samantala, lumalabas na mas malala pa pala ang relasyon ni Eve at Paul kaysa sa inaakala ng lahat. Hindi lamang sila nagkikita sa universidad. Nakikipagkita rin si Eve kay Paul ng palihim sa bahay nito. Ngunit unti-unting nadidismaya si Eve dahil tila mas interesado si Paul sa kanyang research kaysa sa kanya. Malinaw din na ayaw ni Paul na makialam si Eve sa kanyang trabaho. Kinabukasan, abala si Lynn sa pagpapahusay ng kanyang disguise. Pinag-aaralan niya ang mga kilos, ugali, paraan ng pagsasalita, at mga nakasanayan ni Angela. Paulit-ulit niyang pinapractice ang bawat detalye hanggang sa kayanan niyang gayahin ang kanyang pinsan ng kapanipaniwala. Halos naging obsesyon na niya ang pagiging Angela. Hindi nagtagal, umalis si Xiao para sa isang linggong business trip. Wala siyang kaalam-alam sa kakilakilabot na trahedyang nangyari na sa loob mismo ng kanyang bahay. Kinabukasan, pumasok si Lynn sa campus na nagpapanggap bilang Angela. Agad napansin ng mga tao na may kakaiba sa kanya. Kumikilos siya ng awkward at nahihirapan pa siyang maglakad gamit ang high heels. Biglang lumapit ang isang binatang nagngangalang Josh. Yamakap ito sa kanya at hinalikan siya bago pa man niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Napatigil si Lynn sa gulat. Nang hapong iyon, nagsimula ng masiyahan si Lynn sa bago niyang buhay bilang Angela. Sa wakas, nakakasama na niya sina Jess at Eve at nararamdaman niyang tanggap na siya ng mga tao sa paligid niya. Nang sandaling umalis si Jess upang sumagot ng tawag sa telepono, napansin ni Eve na parang may kakaiba kay Angela. Naging curious siya, ngunit mabilis itong itinanggi ni Lynn. Sinabi niyang sinusubukan lamang niya ang isang bagong style at mas tinatanggap na niya ang kanyang Chinese roots. Habang tumatagal, lalo nang nasasanay si Lynn sa kanyang bagong pagkatao. At unti-unti, nagugustuhan na rin niya ang buhay bilang si Angela, lalo na nang malaman niyang may paparating siyang date. Dumating si Josh upang sunduin siya. Wala siyang kaalam-alam na ang tunay na katawan ni Angela ay nakatago pa rin sa bahay, nakabalot sa plastic. Dinala ni Josh si Lynn sa isang magandang lugar sa gilid ng bangin. Sa simula, maayos ang lahat habang nagkakalapit sila. Ngunit biglang nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ni Lynn. Nagsimulang matuklap ang grafted skin ng mukha ni Angela mula sa sariling mukha ni Lynn. At tuluyan itong natanggal at bumagsak mismo kay Josh. Sa sobrang takot, nawalan ng balanse si Josh. At tuluyan siyang nahulog mula sa bangin hanggang sa kanyang kamatayan. Pag-uwi niya, muli na namang nagpanik si Lynn nang mapansin niyang nawawala ang research journal ng kanyang ama. Agad niyang kinontak si Paul, umaasang baka may alam ito. Ngunit si Paul, na palihim na nagpaplanong nakawin ang research, ay nagpanggap na wala siyang alam. Habang palihim na pinag-aaralan ni Paul ang journal, nakita niya ang mga tala tungkol sa corpse flower. Dahil dito, naniwala siyang ang huling mahalagang sangkap ay ang tangkay ng corpse flower. Nang pumunta siya sa exhibition, patay na pala ang corpse flower. Pero hindi yun naging hadlang sa kanya. Pinutol niya ang bahaging kailangan niya kahit nagsisimula ng mabulok ang halaman. Samantala, ginamit ni Lynn ang kaunting serum na natitira sa kanya upang muling ikabit ang mukha ni Angela. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Lynn sa opisina ni Paul. Hinalughog niya ang buong lugar habang hinahanap ang research journal ng kanyang ama. Ngunit wala siyang nakita. Bago siya tuluyang umalis, may napansin siyang isang bagay. Nakita niyang dumating si Eve sa campus kahit gabi na. Naging kainahinala ito para kay Lynn. Sa halip na ipakita ang kanyang pagdududa, nagkunwari siyang mabait at inalok si Eve na ihatid siya pauwi. Habang nasa biyahe, tahimik na pinagmasdan ni Lynn ang makinis na balat at magandang mukha ni Eve. At unti-unting nabuo sa isip niya ang isang nakakatakot na ideya. Pagdating nila sa bahay, nakapagdesisyon na si Lynn. Casual niyang inimbitahan si Eve na magpalipos ng gabi sa kanilang bahay kinabukasan. Walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa kanya, pumayag si Eve. Kinabukasan ng gabi, inakit ni Lynn si Eve papunta sa kanyang kwarto, at sinabi niyang may ipapakita siya rito. Kainahinala ang sitwasyon, pero sumunod pa rin si Eve hanggang sa mapagtanto niyang balak pala siyang patayin ni Lynn. Agad tumalikod si Eve at tumakbo. Samantala, kalmado lamang na sumunod sa kanya si Lynn na halos walang emosyon sa mukha. Nagtago si Eve ng ilang sandali at kalaunan ay pumasok sa isang maliit na pool. Pinigil niya ang kanyang paghinga sa ilalim ng tubig upang hindi siya makita ni Lynn. Pero hindi ito naging sapat. Nahanap siya ni Lynn at walang awang pinatay sa mismong lugar. Habang tinitingnan ni Lynn ang makinis at walang kapintasang balat ni Eve, nakaisip na naman siya ng isa pang nakakatakot na plano. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang pagkakakilanlan ni Eve upang makapasok sa bahay ni Paul at mabawi ang nawawalang research journal. Tinanggal niya ang nabubulok ng mukha ni Angela, pagkatapos ay ikinabot ang mukha ni Eve sa sarili niyang mukha. Binleach niya ang kanyang buhok at nagsuot ng colored contact lenses para maging mas kapanipaniwala ang kanyang bagong disguise. Kinabukasan sa universidad, nagbahagi si Jess ng isang nakakabahalang balita. Nawawala si Josh, at hinahanap na siya ng mga pulis.
Itinuturing na rin nilang pangunahing sospek si Angela dahil pinaniniwalaang may kinalaman siya sa pagkawala at posibleng pagkamatay ni Josh. Nang makita ni Lynn ang mga investigador na nagtatrabaho sa kaso, kinabahan siya at mabilis na nagpaalam upang makaalis. Kalaunan, habang nasa klase, si Eve, na sa totoo lang ay si Lynn na nagpapanggap, ay nagbigay kay Paul ng isang banayad na senadoryas na kalaunan ay naging dahilan upang imbitahan siya nito sa bahay. Nagtagumpay ang plano ni Lynn. Ngunit may kapalit ito. Kinailangan niyang lumapit kay Paul upang mahanap ang research journal, at ang nangyari sa pagitan nila ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkasuklam at kahihiyan. Nang gabing iyon, dahil sa sobrang galit at pagkamuhi sa sarili, ibinuhos niya ang kanyang galit sa bangkay ni Eve. Pinagputol-putol niya ang katawan nito gamit ang lag-ari, at maging ang isa sa mga naputol na kamay ni Eve ay ipinakain niya sa isang alagang aso. Samantala, nagsagawa rin si Paul ng sarili niyang mga eksperimento gamit ang extract mula sa nabubulok na corpse flower. At sa kanyang labis na kasiyahan, tila gumagana ang formula. Isang piraso ng baboy na kanyang ginamit sa eksperimento ang nagsimulang muling mag-regenerate, na nagpapahiwatig na maaaring nagawa niyang kopyahin ang serum. Nang malaman ni Lynn ang tagumpay ni Paul, galit na galit siya. Pakiramdam niya ay unti-unti nang napupunta sa kamay ni Paul ang research ng kanyang ama. Hindi nagtagal, lumabas sandali si Paul upang maghanda ng mga inumin habang palihim namang hinanap ni Lynn ang research journal sa isang tagong storage area. Hindi niya nakita ang journal. Pero may iba siyang natuklasan. Nakita niya ang serum na ginagawa ni Paul. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang matuklap ang grafted skin sa kanyang mukha. Natakot si Lynn na mapansin ito ni Paul kaya gumawa siya ng dahilan at maagang umalis. Para kay Paul, kakaiba ang kanyang pag-alis at nagsimula na siyang maghinala. Pag-uwi sa bahay, tinanggal ni Lynn ang mukha ni Eve. Ngunit biglang dumating si Jess. Nagulat ito nang makita si Lynn na mukhang pagod at gusot ang itsura. Pumunta lamang si Jess upang magdala ng pagkain mula sa kanyang ina at kumustahin ang kaibigan. Ngunit nang buksan niya ang refrigerator, nakita niya ang isang bagay na nakakakilabot. Doon niya napagtanto ang tunay na ginagawa ni Lynn. Alam ni Lynn na nabunyag na ang kanyang sikreto. Kaya bago pa makatakbo o makapagsabi ng kahit ano si Jess, pinatay niya ito. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-alala si Paul dahil hindi niya makontak si Eve. Dahil hindi ito sumasagot, nagpasya siyang personal na pumunta sa bahay ni Angela. Pagdating niya, nakita niyang mag-isa lamang si Lynn. Agad niyang naramdaman na may malubhang mali. Nagsimula siyang magtanong tungkol kay Eve. Pero sa halip na sumagot, ibinuhos ni Lynn ang lahat ng kanyang galit kay Paul. Inakusahan niya itong pagnanakaw sa research ng kanyang ama at pagkuha ng credit para sa isang trabahong hindi naman talaga kanya. Wala na siyang pakialam sa magiging resulta. Sinabi niya kay Paul na tingnan niya ang loob ng refrigerator. At ang nakita niya roon ay isang eksenang hindi niya kailanman makakalimutan. Ang babaeng naging karelasyon niya ay wala ng buhay at ang katawan nito ay pinagputol-putol at nakalagay sa loob ng refrigerator na parang mga piraso ng karne. Bago pa makapag-react si Paul, tinurukan siya ni Lynn ng tranquilizer at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Paul na ganap ng nasa awa ni Lynn. Habang sinisimulan niyang hiwain ang kanyang leeg, hindi na kinaya ni Paul ang sakit. Dahil sa sobrang galit, padalos-dalos na itinurok ni Lynn sa kanya ang regenerative serum. Ngunit hindi niya alam na magiging napakapanganib ng resulta. Sa kasamaang palad para kay Lynn, napansin ng isang kapitbahay ang nangyayari. Sa wakas, nabunyag na ang kanyang mga krimen. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi tumakas. Ang sinapit ni Paul ay halos kapareho ng nangyari kay Liu maraming taon na ang nakalipas. Nawala ng kontrol ang serum. Mabilis na tumubo ang bagong tisyo sa kanyang mukha hanggang sa tuluyang matakpan at maisara ang kanyang bibig, mga mata, at iba pang bahagi ng mukha. Samantala, nakatakas si Lynn habang nagsisimula nang dumating ang mga pulis. Sa sobrang desperasyon, tumakas siya patungo sa subway. Doon ay nakita niya si John na natutulog sa isang tabi. Nakiusap siya rito na tulungan siyang magtago. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang bangungot. Biglang nabuksan at natapon sa kondongan ni John ang serum na ninakaw ni Lynn mula sa bahay ni Paul. Pareho silang nalantad sa unstable na formula. At nagsimulang mag-mutate nang hindi makontrol ang kanilang mga katawan. Hanggang sa tuluyan silang nagsanib at naging isang napakapangit na nilalang. Makalipas ang ilang panahon, ang bahay ni Aunt Shaw ay naging isang malaking crime scene. Napapalibutan ito ng police tape habang patuloy pa ring hinahanap ng mga investigador kung nasaan si Lynn. Pagbalik ni Shaw mula sa kanyang biyahe at nang malaman ang tungkol sa trahedya, desperado niyang hinanap ang kanyang pamangkin. Sa isang pagkakataon, sinundan pa niya ang isang estudyanteng kahawig ni Lynn. Ngunit napagtanto niyang ibang tao pala ang kanyang nasundan. Hanggang sa tuluyan niyang nakita ang katotohanan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang nakakatakot na labi ni Lynn na nagsanib kay John, ang lalaking naging biktima rin ng acid attack. Ang dalawa ay naging iisang kakilakilabot na nilalang, isang huling imahe na higit na nakakatakot kaysa sa maaaring maisip ng kahit sino.
At kung may moral lesson man ang kwentong ito, ito ay simple. Kung ang skincare routine mo ay nangangailangan ng pagnanakaw ng mukha, pagtatago ng mga bangkay, at pagiging subway monster, baka moisturizer na lang ang subukan mo.